Magandang araw mga boss. Na-start ng 1 taon itong owner ni customer. Nung in-start niya, umandar naman. Tapos ginamit niya. Yun nga lang, nung malayo na siya, tumirek. At pagdating daw dito sa parking, in-start niya ng in-start. Yun, naubos karga ng battery. Sige, start mo nga. Natin kung may kuryente muna. Sige, start. Oh, okay. Isa pa nga. Oh. Napansin ko lang napacharge na daw itong battery, kaya lang mahina pa rin. Dinala ko yan doon, alas 9 na ata eh. Hapon pa, di sabi mo kunin na. Ay, kinuha ko na. Kailangan pala nito pag pinaandar ko mamaya yung makina, siguradong aandar. Kung hindi, maubusan ako ng battery. Ito, naano ka? Pinilit mo start ng start, kaya ano? Oo. Kaya pala naubusan ka ng battery. Kaya lang, di mo na mapaandar. Di na. Kahit hindi tulak, hindi na. Ano na? Kahit itulak ayaw. Ayun ang mandar? Oo. Posible naman yun. Narinig niyo mga boss, tinulak na daw itong owner ni customer pero hindi pa rin daw napa-start. Hindi naman kaya barado itong carburetor. I-check ko muna ito mga boss kung may alabas na gas dito sa pump check niya. May gas naman Ha? May gas eh no? May gas. Kaya lang mahina. Dahil sa may kuryente naman dito sa ignition, possible andar ito mga boss. Tapos i-chock ko itong carburetor para matanggal yung bara. Napansin ko barado yung pump jet ito mga boss. Mahina yung gas na lumabas eh. Kaya isprayan ko ng carburetor cleaner yan. Tapos ipa-start ko itong makina. Okay, start mo. Neutral Kahapon lang ito tumirek? Oo, kahapon. Okay. Yun lang mga boss, ang sama ng andar. Sumingaw na ata yung mga gasket dito sa electric manifold tsaka sa exhaust. O kaya naman itong tambucho niya nabutas na dahil sa tagal ng pagkaka-stack. Walang gas na lumalabas sa yung pump jack niya. Gagasan mo siya, di ba? Dapat may gas eh. Yung lumabas kanina, kakapiranggot. Tapos ngayon, wala na ulit. Kaya nangyayari, nag-hard starting ka hanggang sa start kaya ng start. Wala, ayaw ano? Ayaw? Ayaw. Hindi, patayin mo muna. Hindi ako kung ano magagawa ko dyan wala na, hapon na eh. Wala tayong mabili ng pyesa niyan. Dahil nga sa hindi ko nakuha sa choke itong carburetor niya at hindi natanggal yung bara, tanggalin ko na lang itong upper body. Dahil nga sa kahit apakan mo yung gas pedal niya, walang lumalabas na gas dito sa pump jet. Kaya ang gagawin ko dito mga boss, tatanggalin ko itong upper body ng carburetor. Tapos yung pump jet niya, gagamit ako ng pin, susundutin ko yun para matanggal yung bara. Possible kasi dahil nga sa matagal hindi nagamit itong sasakyan, kaya nagbara na itong pump jet niya. Sa pagtanggal naman ng upper body ng carburetor mga boss, madali lang. I-disconnect mo lang yung fuel pipe niya dito sa upper body ng carburetor. Tapos yung accelerator cable, i-disconnect mo lang yun. At yung mga screw naman dito sa ibabaw ng carburetor mo, tatanggalin mo rin yan. Pati yung sa palagay nyo na pwedeng makaabala pag inangat mo itong upper body, tatanggalin nyo rin yun mga boss. Basta't siguraduhin nyo lang na lahat ng parts na tatanggalin nyo dito sa carburetor, matandaan nyo. Ito na mga boss, iangat ko na itong upper body ng carburetor. Napansin ko agad yung power piston niya mga boss, stack up. Hindi ko siya madiin, hindi siya naglalaro. Dapat nagbabataas yan eh. Kaya pala napansin ko, pag ginagasan ko or ina-accelerate ko siya, biglang sinisinok. Dahil dyan mga boss, i-check ko na rin itong strainer niya. Tanggalin ko itong floater, pati itong valve niya. Tapos tanggalin ko muna itong screw ng power piston para maalinis ko yan. Sigurado yan, kinalawang na yan, kaya nag-stack up eh. Pati itong screw mga boss ng power piston, naku, stuck na rin siya. Buti nakuha sa isang palo. Lumuwag din siya agad. Tanggalin ko na yung mga boss. Ayan yung screw niya. Tapos ito naman yung power piston na pagka-sikip-sikip, ayun, bumitaw din. Isunod ko naman sa tatanggalin dyan mga boss, itong strainer niya. Para malinisan ko na rin yan. Kaya lang mga boss, mahigpit din, kumapit na. Kaya sinsiling ko lang yan mga boss para magulat. Ayan, lumuwag na siya. Kaya
pwede ko nang tanggalin yan. Pihitin nyo lang yan pakaliwa. Yun lang mga boss, naiwan na yung pinaka-screen niya. Wala na mga boss, nangitim na yung kulay tanso dati na screen niya. Ngayon itim na. Kaya ang gagawin ko dyan mga boss, dahil wala naman kaming pamalit ng pyesa nito. Unang-una kasi hapon na rin. Kaya sprayan ko na lang yan ng carburetor cleaner. Para kung may kumapit na dumi dyan, matatanggal nitong carburetor cleaner. Sayang naman kasi mga boss, kung hindi ko yan lilinisan, natanggal ko na itong upper body. Hindi ko naman alam na galing pala sa stock itong sasakyan na gagawin ko. Ang alam ko kasi tumirik lang ito, papaandarin ko lang. Pati itong plunger niya mga boss, nung napansin ko, kinapitan na rin yan ng kalawang. Kaya ang pinakadabis dito mga boss, para sigurado ako na maging maayos yung andar nitong sasakyan ni customer, kalasin ko na rin itong mga ibang parts niya dito sa carburetor. Pero tanggalin ko muna itong weight. Yung pabigat yan mga boss yung nakapatong yan sa bulitas niya. Ayan mga boss, tinanggal ko para itong pump jet niya masundot ko. Buti na nga lang mga boss, may nakita akong steel brass. Kumuha ako ng isang hibla. Ayan mga boss, ginamit kong panundot dito sa baradong jet dito sa carburetor ni customer. Ayan mga boss, kung makikita nyo, natanggal na ata yung bara. Lumuwag na yung pagsundot ko nailalaro ko na itong ginagamit kong panundot dito sa pump jet. Kaya pwede na yan. Tapos pwede ko na ngayon ibalik itong weight na dumadagan yan dito sa bulitas. Isunod ko naman sa tatanggalin dito mga boss, gagamit ako dyan ng manipis na flat screw, itong idle jet nya. Check ko na rin yan mga boss para sigurado. Baka mamaya barado rin yan. Maganda na yung sigurado para pag isinara ko itong carburetor, wala nang problema. Meron pa pala yung tambucho nya, singaw. Isprayan ko muna itong idle jet nya mga boss ng carburetor cleaner para kung may dumi dyan matanggal. Tapos isunod ko na sa tatanggalin itong venturi nya. Gumamit lang kayo dyan ng Phillips screw para maluwagan nyo yung dalawang screw sa bawat venturi. Actually dalawa yung venturi na yan mga boss, isang primary at isang secondary. Yan tinatanggal ko mga boss, yan yung primary na venturi. Kung makikita nyo, kinalawang din. At ito namang susunod na tatanggalin ko, ayan naman yung secondary venturi. Ganun din mga boss, itong dulo niya kinalawang din. Kaya bago ko isprayan itong dalawang venturi, gagamit ako ng pinong liha dyan mga boss para matanggal ko yung kumapit na kalawang dito sa tube ng venturi. At pag natanggal ko na yung mga kumapit na kalawang dyan, kung makikita nyo, inisprayan ko na yan gamit itong carburetor cleaner. At itong isa pang venturi mga boss, yung pinaka-tube nyan, niliha ko din yan mga boss. Pinunliha lang yung ginamit ko. Sa pagliha mga boss, yung matatanggal lang yung kumapit na kalawang dyan. Huwag nyo naman kiskising maigi. At pag okay na, pwede mo nang isprayan yan ng carburetor cleaner. Pati itong mga butas dito sa loob ng carburetor mga boss, inisprayan ko na rin yan ng carburetor cleaner. Nanigurado na ako mga boss para wala ng part 2. At least yung tambucho na lang ang problema ni customer. Ito pa mga boss, tignan nyo itong loob ng carburetor niya. Nagkaroon na siya ng lumot. Nung hinawakan ko nga yan mga boss, jelly yung dating Lumot talaga Tapos kulay berde pa. Pero hindi lumot yan mga boss. Yan yung unleaded gas na na-stack dito sa loob ng carburetor ni customer dahil nga sa tagal. Yun lang mga boss, nung kinapaka itong power valve niya dito sa loob ng carburetor, stack up siya, hindi siya naglalaro, dapat lumulubog-lubog yun Tapos nung tatanggalin ko itong power valve niya gamit itong socket na sa number 10 para ma-pre-up ko nga yan at yung butas malinisan ko ng carburetor cleaner. Ang problema, hindi ko na maluwagan itong power valve niya dahil nga yung pinakanat niya nabilog na. At dahil sa alas 5 na ng hapon mga boss, tuloy pa rin, binabaran ko ng penetrating oil itong power valve. Baka sakali, ito na lang naman yung natitirang i-check ko, pwedeng bumigay siya or lumuwag. Dinidiin ko ng flat screw kaya mga boss, nainis na ako, ayaw gumalaw. Pinalo ko nga nito nung hawakan ng flat screw ko. Di lumuwag siya. Hindi makuha sa pakiusap Siya na lang yung natitira, ayaw pa makisama. O di pinalo mo. Di bumigay, lumuwag siya ngayon. O tingnan nyo mga boss, di ba? Nagtataas baba na siya. Yan yung power valve. Tatama yan yung power piston. Importante kasi mga boss na naglalaro yan. Kaya nga kung mapapansin nyo kanina mga boss, nung nire-revolusyon ko, binibigla ko siya, parang nabibilaukan. Possible mga boss, yan yung pinanggagalingan. Babaran ko ulit yan ng penetrating oil mga boss para yung kalawang taw siya dito sa power valve. Tapos ididiin-diin ko yan ng daliri ko mga boss para sigurado ako na hindi na siya stack up. After 5 minutes mga boss, punasan ko na itong loob ng carburetor para matanggal na yung penetrating oil na ginamit kong pang spray dyan. At dahil sa malinis na itong loob ng carburetor, ilagay ko na yung idle jet nyan mga boss. Hindi ko na naipakita sa inyo mga boss, nahigpitan ko yan.
Tapos isunod ko na sa ilagay itong primary venturi niya mga boss. Ilapat nyo ng maayos yan, yung primary at secondary venturi. Tsaka nyo ngayon higpitan gamit yung Phillips screw nyo. Pag okay na, dito naman ako sa kinalawang na power piston. Ayan mga boss, oh. Niliha ko rin yan mga boss dahil nga sa kinapitan din yan ng kalawang. Tapos spray nyo na yan gamit yung carburetor cleaner. Tapos dito naman sa upper body mga boss, dahil nga sa kinalawang din yung loob niyan ng pagkakabitan mo ng power piston, niliha ko rin yan pero para matanggal lang yung kumapit na kalawang. Tsaka ako ngayon siya inisprayan at inilagay ko na itong power piston. Dapat naglalaro na yan. Tsaka nyo ngayon ilagay itong screw nya, ipakapit nyo na yan sa thread nya. Tsaka nyo ngayon gamitan ng Phillips screw para ma-final nyo na yung higpit. Isunod ko naman sa ilalagay dyan yung strainer niya mga boss. Siyempre ipakapit mo muna sa thread niya, tsaka mo ngayon i-final yung higpit gamit itong flat screw mo. Pag okay na, ilagay mo na itong float valve niya dito sa loob ng strainer. Ayan mga boss, kung makikita nyo. Tapos isunod mo na itong floater niya, tsaka mo ngayon isunod sa ilagay itong pin dito sa floater niya. Ayan na mga boss, kung makikita nyo, okay na yan. Isunod ko naman sa ilalagay yung plunger. At dahil sa wala na akong nakalimutan mga boss, pwede ko na ngayon ipatong itong upper body ng carburetor. Siguraduhin nyo lang mga boss na nailapat nyo ng maayos itong upper body dito sa main body ng carburetor nyo. Tapos pwede mo na ngayon ilagay yung mga screw dito sa ibabaw ng carburetor mo. Importante na bago mo higpitan yan, ipakapit mo muna bawat tornilyo dito sa thread nya para sigurado kayo na hindi kayo makakalus thread. Alam nyo mga boss, kaya inuna kong gawin itong carburetor nya kaysa dun sa ingay na naririnig ko na singaw dito sa tambucho. Kasi pwedeng magamit ni customer itong sasakyan kahit na may singaw dito sa tambucho, basta okay ang starting. At madadala niya sa pagawaan kung may kailangan hinangin. Pangalawa mga boss, mas madali kong matitrace kung saan ang gagaling yung singaw pag nasa maayos na kondisyon itong carburetor. Kanina kasi mga boss, nang mapaandar ko itong sasakyan, yung tunog nitong carburetor, singaw din siya dahil nga sa barado rin nga itong carburetor, may problema din siya. Kaya hirap akong matrace kanina kung saan nanggagaling yung singaw or ingay dito sa makina. Pero pag pina-start ko yan mga boss at hindi napalyado yung andar nitong carburetor, madali ko lang matitrace yan kung sa gasket ng intake manifold, exhaust manifold, or dito sa muffler pipe nya. At dahil sa nailagay ko na itong accelerator cable, pati itong fuel pipe nya, pwede ko nang pa-start itong makina. Pero isprayan ko yan ng carburetor cleaner dahil nga sa wala pang lamang gas ito. Stator. Ito na mga boss, nagparamdam na kung saan ang gagaling yung singaw. Dito yan sa pagitan ng intake manifold at exhaust manifold gasket nya. Malamang mga boss, durog na yung gasket sa pagitan nila. Kasi nga pag nag-rev ako, yung hangin ramdam na ng kamay ko. Kaya kailangan yun ibaba yung intake manifold. Kasi mga boss, dito sa pagitan ng intake manifold at exhaust manifold, meron dyang gasket. Diyan ko naramdaman yung singaw kaya pumapalya itong makina. Kanina mga boss, yung minor nito, hindi ko yan mababaan. Pero ngayong okay na yung carburetor niya, wala na siyang bara, pwede ko nang babaan itong minor. Kahit na meron pa yung singaw dito sa mga gasket niya, sa intake manifold at exhaust manifold. Ayan mga boss, bumaba na yung minor niya. Sana ganyan sana minor niya. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood at dahil nga sa mahaba itong video, pakiabangan na lang sa part 2. At kung maaari, huwag niyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat!